sa pagtuon. Kuya ni kayo ng mga kung kaysa ba mga ginambal ni Pablo isa insulto. Pero tama gid eh. Diretsuhan mo ang boldness. Sige sa ato nga pagpadayon sa pagtungyapon sa speaking of tongues. Mag-pray ta, check sa atong pagalingon. Kung na something to confess as needed, no, if necessary. Tapos human siya na pagpasalamat gid as in everything give thanks unto the Lord, either negative or side, everything give thanks unto the Lord. That is for our own good, good, divine good. Tapos pag kumanay tingog na ako ng pagkampo. Sige, let's pray. Simo lang nga may, salamat kayo sa mga higayng inatag ni Samon sa pagtuon sa mga pulong para sa among kayuhan, which is agatos divine good, dili human good. Kanina po kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa mga pamatuod Ginoo sa imong mga pulong sa ding Ginoo sa pag-enlighten sa amon. Bisan Ginoo sa mga part we are praying Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding para may aragid sang eksaktong application sa imong mga pulong sa among kinabuhi sa pagtuo sina. Nga lang gid sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop na ginapasalamatan pinagis nga Jesus Christ. Amen. Bisa nagabot sa ako mga nauna nga siyempre ang pagsulti nga speaking of tongues. So simple kay nga question, and yet sa pagtuon it takes time. Kaya ang gusto sa iban man kanang nga kung mo question sila galimbawa 1 second, 2 seconds, gusto nila nga sabat amo po na 1 second, 2 seconds, no? Pero atong ding natanaw nato ni by fax. Actually ang pagkuha nato nga series by fax, abot pa sabot nga sa iyang pamatud kung unsa jud ang speaking of tongues. Kaisa ba kagamaod yun ang hitabo nga sila ni Pablo nga be not ignorant. Kay ang pagka-ignorante kuha na siya mo kanang ginatawag mga lack of understanding. Ignorante man so wala siya hibalo, wala yung pangintindi. Isa po na lack of understanding kay hindi po sila gusto maghuna-una, no, di ba? Hindi siya gusto maghuna-una, so hindi siya kaintindi, ignorante git. Wala siya knowledge. So ara po mga pagsiling ang Christian life is a life of thinking. Una-una gid ka, amo na nga nagatong kita sa mga ginatawag nga pamatuod. So ang Christian life dili sa emotional type nga pagkinabuhi, dapat thinking jud. So sa aton pa kung una-una kita o kung amo na klaseng aplikasyon, kung nasiling pa nga this is what we need to hear, mao gining dapat nato nga tun-an, hindi nga sa piya kabayan kung ano lang gusto nato na itunan, what we want to hear ba nga amo na gusto na akon, no, hindi amo yun yung kinanglan nato nga ginatawag nga pagtulunan. Mao na nga naa sa mga pangusisa gid sa ginatawag nga speaking of tongues. Kung ano ang speaking of tongues, now so makita naton sa diri anaybe sa ito first Corinthians beta lang ta. Oops. So ni makita sa 1 Corinthians chapter 14 verse 21 kag 22. Ginatanaw naton balik in review ba para pagpadayon sini. Kag diri siguro to manghingapos. Sa pamatuod number 10 pero 16 ni siya pero lipot-lipot na lang. 1 Corinthians 14, 21 kag 22. Kay dili ni sa sulti sila nga pangdani lang or isa ka butang nga murag daw pang attraction, no, dapat ara gi kasi natawag nga pagtulunan. Biyon sa nagisiling sa 21 verse 21. Nasulat sa kasulatan nga nagasiling ang Ginoo, maghambal ako sa sining nga mga tawo sa nagkalain-lain nga mga lingwahe kag paagi sa mga taga-iban nga lugar, pero hindi gid sila magpamati sa akin. Okay, dapat sila magpamati. Sino ni nga mga tawo?
mga Hudiyo ni, mga Israelites. At sika, mga Israelites, mo ning isiling sa Isaiah. Kay ano man, kay para makuha sa Diyos ang ilang atensyon o kung pagtagad. O kung ginatawag mga makabigay pansin sa ila. Ano na silong guman? Na makatalupangod sila. Sa sini nga mga tawo, nga mga Hudiyo, nga mga hindi tumulo, amo na nga may ara sang speaking of tongues. Pero ang Ginoo siyempre omniscience, kabalo siya kung anong mga mahitabo. Pero hindi gid sila mamati. Kaya hindi sila tumulo mo. Amo na sila sa verse 22. Sunod daw. Gani ang paghambal sa iban nga lengguwahe nga wala na pun-i, hindi tanda para sa mga tumuluo, kundi para sa mga hindi tumuluo. Pero ang pagsugid sang pulong sang Dios tanda para sa mga tumuluo, kag hindi para sa mga hindi tumuluo. So ang speaking of tongues para sa hindi mga tumulo. Ano nag-speaking of tongues man kamo nga para sa hindi mga tumulo. Pero mga hindi tumulo nga mga Hudiyo, dili Christians. So, kung may ara man nag-speaking of tongues nga ginatawag nga Christian o kung dili Christian, ini siya para lang sa mga hindi tumulo nga mga Hudiyo, nga mga Israelites. So, wala siya in particular sa mga nga kinanglan gid nga may speaking of tongues sa mga tumulo nga sila nga kung tumulo siya mag-speaking of tongues. No. Kay ini siya sign para sa mga hindi tumulo nga mga Hudiyo. Now, kaning 1 Corinthians chapter 1 hangtod sa abot kung hangtod sa sikang Corinthians, tanaw ko daw diwat. Sikang Corinthians. Oy. Tanaw ko lang ang pizza niya ba? Kung saan na sulat. Sikang Corinthians. Kay siyempre ikadua na. Okay. Kuha na gitsa ba? Guba. So mga 56 AD sunod kay Ryrie ang Sikang Corinthians. Kay kani 1 Corinthians nasulat na siya 55 AD. So ang Sikang Corinthians ikadua niya nga sulat sa Korinto 56 AD. Now, so valid pa ang speaking of tongues kay nawala ni siya sang 70 AD. Nawala. Sa tinutuyo nga kapara sa mga dili tumulo nga mga Israelites nga sa nga kaning 30 AD ara sa idalom sa ginatawag nga fourth cycle 30 AD ara di sila sa fourth cycle of discipline. Ang mga Israelites kay speaking of tongues para sa mga Israelite nga hindi tumulo. Kay ginapinpoint naton diri nga ang speaking of tongues sa mga ginatawag Christian karon di na siya tinuod nga sa Bible. So kaning 30 AD ara sila sa fourth cycle of discipline. Pag-abot sa 70 AD nga hindi gin magtuo ang mga Israel, diri na gin-implementar sa Dios ang fifth cycle of discipline hasta karon. Unsang po sing anon sang fifth cycle of discipline nga ang mga Israelite nabungkag na sanda, naglalaplaag ang mga Israelitas. So nagtuon kita sina sa Leviticus chapter 26 ang 5 ka disiplina nga ginahimo sa Dios sa mga Israelites. Cycle kay sige na sa balik-balik. Pagkuman sa fifth cycle, magpanumbalik sila sa Dios. Tapos pag panumbalik nila sa Dios, paghimo nila sala, balik naman sa first na disiplina. Pag-abot sa 5 lang na taman. Pag-abot si kalima, sugod na po siya sa 1. Muna nang kitabo permi mo na cycle baga tuyok-tuyok. So hindi ni siya para sa mga Christian. Wala ni siya na-address sa mga tawag Kristohanon, kung dili para sa mga Israel nga hindi magtotoo para unta nga magtuo sila. So kaning grace period nga ginhatag sa Dios sa ilang 40 years
30 mo hasta 70, so 40 years. Wala gid sila nagtuo nga si Jesus ilang Mesiyas o kon ilang Kristo. Amo na gagintap na sa Dios ang 70 AD nga gi-implementar niya ang fifth cycle of discipline, dispersion, o kung tinatawag sa nga diaspora, isa ka word sina. Documented na siya, makita na nimo sa Google nga naundang ang plano sa Dios sa Israel sa 70 AD. Amo na nga nagpadayon ang Christianity, ang pagkakristohanon. Sa aton pa, kung ang mga Hudiyo magtuo kay Jesus Christ karon, hindi na sila Hudiyo kundi mga Kristohano na. Amo na nga kita nga mga hintil, kung subong nga nagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios, no, nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unog kun nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkayap sa langit kag giras tuong kamot sa Dios nga Amay, nahimo kita nga Christian. Ang aton pagkabanwahanon, citizenship is in heaven. Kaya ang Israel, ara na sila yan sa New Jerusalem, sa promised land nga ginatag sa Diyos sa ila. So, ang speaking of tongues, hindi siya para sa mga Christians, kundi para sa mga Hudiyo nga hindi tumuloo. Sa isa kabutang abot sing ganon, para mahibaw-an nila ang Isaiah 28:11 nga nagapakig pahinumdom ang Diyos sa ila nga dapat magtuo sila nga si Jesus ilang Mesiyas. Ilang Mesiyas. Now, kung tanaw na po nimo sa kwan, siyempre damo ni siya kinatawag mga pangusisaay. No? Kung tanaw naman nimo sa 1 Corinthians 12:31, amo nang isa lang diri ka butang nga bisan pa nga ang ginagamit sa mga charismatic nga Bible is NIV, no? NIV, New International Version, NIV. Bisan pa nga NIV ilang ginagamit nga sila mismo ang naga-speaking of tongues sa diretsong abot sing ganon sini makita sa ilang komentary nga kaning 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Natawag ni siya nga ginabadlong ni Pablo ang mga Kristohanon sa Corinto kay nag-aabuso sila sa speaking of tongues. Ining tao ba nga do ang motibo amo lang gyapon sa pagkakaroon. Nga kundi gani tong do attractive nga kung sa negosyo pa kanang halin kaayo. Among gina-promote yun may isang negosyante. Alangan mag-promote sila sa hindi makuan. Hindi kayo halin. No? Mao ginailang gina-promote. Halimbawa karon kung halin diri halimbawa ang soft drinks, may magpatindog na tindahan, puros food soft drinks. Ana. So karon kay halin o kung attractive man ning speaking of tongues sa ginatawag nga so-called Christians, no? Nga hindi tinuod nga mga Kristohanon. So mo nang ginapangdani sang kwan daw sa kung sa market pa silabol kay siya mo. Kay makadani. Ano ba mo sing anon sa speaking of tongues tungod ba nga malapit ka sa Ginoo? Now, inudom mo naton nga kung tanaw nimo ang sistema, subong nga hindi para ni siya sa mga hindi tumulo. Pero hindi tumulo, hindi siya para sa mga tumulo kundi nga hindi mga tumulo tapos dira pagit sa mga Israelites, hindi sa mga Gentiles or hindi sa mga Christians, kundi sa mga Israelites nga hindi tumulo nga para sa pagdani, no? Amo ning ginimo sa mga karon nga present nga time para pangdani sa ambot unsang ila para pangdani sa mga Kristohanon man nga sapyak nga simbahan or para convince nga sila nga lapit sila sa Ginoo. Now, kay hindi ni mando ni Pablo gining 1 Corinthians chapter 12 verse 31 nga mag-speaking of tongues kamo. Kay siling niya, and yet you I unto you more excellent way. Ipakita ko sa inyo kung ano pagid ang mas maayo dira sa speaking of tongues.
Kay kung tanaw nimo sa bersikulo, command siya mo. Pero hindi ni siya command. Amo na nga sa NIV kung sa iyang komentaryo kung imo Bible is kanang naay komentaryo ko Dario sa ubos niyo. Bible ni siya kaning kay Ryrie sa ubos may komentaryo. Now makita nimo dira nga ang speaking of tongues hindi siya mando kundi gidatawag siya nga polemic nga ginabadlong ni Pablo nga sa pag-abuso sa paggamit nila sang speaking of tongues. Gitanong ko di kay Ryrie daw be. 12:31 are. Okay. Okay. Tama po si Ryrie diri oh. Kay siling ni Ryrie. Pero kuan siya Nasby. Yeah, the greater gifts. Amo na sa verse 28. The more excellent way means the entire manner of life that always displays love rather than always seeking to display one spiritual gifts, which is the speaking of tongues. Ginapa-display nila ba? Ginapa si Garbo. Now, ang problema is mauni. No, kung tanaw nimo ang mga senaryo sa karon nga mga ginahimo sa mga speaking tongue speakers. Nga kung nag-speaking of tongues sila, butsi nga nagapakigambal kuno sila sa Dios. At the same time, malapit sila sa Dios. Kag sa gihapon, ara sa ila ang Holy Spirit, nag-speaking of tongues. Pero nga nung makanta man sila sang Come Holy Spirit, come. Remember nga sa pagtulo na naton, once nga believer ka ni Jesus Christ, silyado ka sang Holy Spirit. Sealed by God the Holy Spirit. Silyado. Now, once nga sealed ka sang Holy Spirit, di na magalin. Kay butsi nga nun sang silyo, pasakaron, karbaw mo na kay credential. No? Tatakan. Anong buto sa butana? Tama na, ownership. Pagkahuman, butsi nga nun sina kanang security. Sigurado gid. Secure na imo na. Tapos safe delivery. Kay bisan pa sa karaan nga mga pamaagi ka ng silyo, hindi na maghalindira ang silyo, ang tatak sang karabaw. Bisan pa sa titulo nimo pagtatak sinasilyado na sang sang land reform, Bureau of Land. Kung ano mga nga sa pagsilyo sina nga titulo sa lupa, imo na silyado na mo. Halimbawa kung ano mga credential, imo na siya. Now, kung pag silyo na hindi na siya magbalhin, di ba? Permanente nga amo gina siya. Halimbawa, A1, no? Tapos dito si imo nga credential sa Carbaw. Amo man na A1. Kung may Carbaw diyan nga A1, imo ra. Dalahing na. Kag hindi gina pwede islan. Amo man na ang silyo sang Holy Spirit sa kada tumulo. Ga-reflect na siya mo. Now, pag believe nimo kay Jesus Christ, indwelt ka sang Holy Spirit, silyado, kag ginpuy ang kasang Holy Spirit, indwelt. Ari King James eh. Gipuy ang kasang Holy Spirit, hindi na magalin ang Holy Spirit tungod kay indwelt ka, kag silyado ka, mao na nga panag-iya ka sang Dios. Now, kung panag-iya ka sang Dios, magakanta ka ba or ara gyapon sa imong pagtulunan nga come Holy Spirit ka? How comes? Paano na siya matabo? So linsong pag nila nga come Holy Spirit. Kay one time na sang una nga gin-invite nila ko nag-speaker pagkahuman. Maaygi kanta sa mga sa mga young people. Kanta-kanta sila. Pag ulay, nagkanta sila sa Come Holy Spirit, come. So, ginakontrol ko ako nga sarili ba, na hindi sila makonfront. Pero, like ko kapugong. Nga namangkot ko sila, paano, how comes nga magkanta ka masang Come Holy Spirit, come, believer naman kaha mo. Kung baga pa, kabalo mo sa inyong ginatuuhan? Kung baga, mark it down, ilansang na sa imong alimpatakan. Nga kung anong pagtulon na importante na mo.
Hindi kasi nga papaling-paling ka lang. Amo na nga sa pagtuon naton sa ginatawag nga ang speaking of tongues sa wala sa 70 AD. Nga kung tuuhan mo na mapabilin gina sa imo kung ano ang speaking of tongues. Pero ara na sa imo kung mutuo ka o kung hindi. Puro amo nang pamatuod. Muna sila ni Pablo nga ayaw kamo pagpa-ignorante or masiling bala nga basi wala kamo sang kasiguraduhan sa inyong kalawasan usisaang inyong pagtuo. Or else gatuon lang kamo sa hangin o wala sang padulungan ba walay direksyon. Kay ngano kay ikaw nga tinuod nga Kristohanon na kay destinasyon sa eternity. Kung nagatuon ba lang kita nga wala sing klaro o kung wala sang kasiguraduhan, walay paglaom, puro gasiling ko na may paglaom. Walay pulos ang tanan. Wala. Dapat may arag ikasang intact or assurance o kung sigurado gid nga sa imong pagtulunan nga imong huptan may direksyon gika hangtod sa eternity. Sa ano nga tinutuyo nga sige tuon. Amo ko na ila pastor na do naka-program na ila batasan dira mag-worship sila mo na ila gina ang problema sa nadra nga pagtuon, wala nila ginatandaan kung ano ang ilang ginatunan. Halimbawa karon, silyado ka sang balang espiritu, gipuy ang kasang balang espiritu. Paano ka masiling karon nga kam Holy Spirit ka? Di man ang Holy Spirit. Ang logic dira ba? Ang logic. Ang panguna-una. Oh. Ning karon ang Holy Spirit sa atong Paula nagpuyo gali sa imo. Preso sa charismatic siyempre wala kada kuno sila naluwas ni maning kamot sa sila ila kaluwasan kamo nagurong tamo sila. Ay, amo na Ila mara na sila wala na espiritu nga inawag pa sila. Oh, kung nara ng Holy Spirit ngano manawag ka pa nga kam Holy Spirit ka. Kay sa Old Testament man God, ang Holy Spirit wala nagapuyo, dili sila silyado sang balang espiritu. Ang mga tumuluo sa daan nga katipan. Kung idagway naton amo ning gwa niya mo. Aring sistema niya. Si sang sentro sang history si Jesus Christ man gid. So kung diri sa Old Testament ang Holy Spirit diri wala nagapuyo sa mga tumuluo. Kag hindi sila ginatawag nga Christian. Wala gapuyo. So magsulod ng Holy Spirit kung may ara sa sang tinutuyo o nga naa sa mensahe sa Israel. Israel lang ha. Pag human sina, maghalin siya ang Holy Spirit. Pero pag abot sa mga konsiderasyon lang nga New Testament ang medyo maraplokan dyan, pero hindi man. Nga pag abot diri sa New Testament o kung sa aton nga mga Christians, kag bisan pa mag-start siya sa Acts chapter 2, pagpuyo sa pagsulod sang Holy Spirit sa mga tumuluo para sa ilan ni Pedro, wala na ang Holy Spirit magalin. Permanente siya maginpuyan ang tumuluo sang Holy Spirit. Kay ang aton lawas templo sang balaan nga espiritu. But nganon sang templo sang balaan nga espiritu nga ara ang presensya sang Holy Spirit. Kay para sa na siya sang templo diri sa daang katipan, ginatawag na siya nga Shekinah glory. Shekinah. Ginatawag siya nga the presence of the Lord. Kay diri sa templo sa daang nga katipan, pag-ara gani ang panganod sa taas sang templo, itatlo na sa kabahin mo. Templo, outer court, dira ng mga sacrifices, burnt offering, sin offering. Kani inner court, ari Holy of Holies. Kung diri gani sa Holy of Holies, ara diri ang clouds. Butsi nganon ara ang presensya sang Dios. Karon, ikaw nga Kristohanon, kay sa daang katipan wala sang Christians dira. Ikaw nga Kristohanon, templo ka sang Dios. Butsi nganon ara ang presensya sang Dios sa imo. Kay hindi lang ang Holy Spirit ara sa aton, kundi pati ang God the Father kag ang God the Son ara sa imo. Mao na nga walay Christian, walay matutuod nga Kristohanon nga masudlan sang demonyo. Why? Once nga bisan ano pa na ginatawag nila nga na-demonize ko no. Ambot ko nasudlan sa demonyo, wala basta na-demonize.
Gahimo sila sa mga mga pamulong ba. Kaya ang iban sina demon possessed man. So possess, gipossess ka. Ano panagiya ka sang demons. Pero mao lang nibot sing anon nga walay tumulo nga masudlan sang demonyo, wala. Mo na nga ikaw nga anak sa Dios, pag-agi nimo sa mga din hilit-hilit dira, hindi ka nakasilinga tabi-tabi Hindi. Kay mas gamhanan ang yara sa imo kaysa ining ruler of this world nga si Satan. Oh. Hindi sa kaikya sa Dios, kontrolado sa Dios ang tanan. Pero kontrolado niya nga hindi niya ginhimo ang tao nga robot. Hindi. Kontrolado niya pero may ara kagyapon sang imo nga freedom, kahilwayan, kagawasan sa paghimo. Pero kontrolado niya. Nga wala niya ginhimo. Ang tao. Ako nabanan, pastor, maligo na sila. Basta na nila tubig. Dahil ang basa nila nakangot, umamo na sila. Kokmuros. Okay, mga ritual na nila mo. Hindi sila magsakay-sakyan na. Tapos pag-agi sa simbahan, Mm. simbahan sa Katoliko, muros na Mangukos na sila. So, Ka nangamuyo, ka nagampo, ka nadaas pag mata. Hindi nila ampo mabay, mangukos lang na. Wala ka mo. wala man sila pray. pero ang Sign lang. pero abi mo ang kuyaw sinadira, ang ilang pagtuo. Pagtuo, masalim mga ala, nagaamo gina siya no. Pero kumbaga pa matindi ng pure ang ilang pagtuo sa ilang pagtulunan. Amo nang kuyaw dira nga sa pagupot. Kaysa ila na paano mo inang the purification ano tawag na kanang ginahuptan ginila ang ilang mga pagtulunan. Pero sa ato niya pati kasi na. Pero sa ila kuyaw na. Hindi basta-basta na. Mao nang gina-aplikan nila sa imong sa ilang nga kinabuhi. Mas labang unta sa aton kahit matutuon ang imong ginatun-an nga maaplikar ang mga pagtulunan. Amo na ang pagtuo. Buti nga nun nga ginahatag mo ang tanan, kumbaga pa buong buhay mo kung ano ang imong ginatuhan. Life and death na mo. Karon, nagatuo silang palangit puro walay kasiguraduhan. Ambot paano nga nagatuo sila palangit nga walay kasiguraduhan? Palangit siya puro walay klaro Nga sa gihapon ginaaplikar nila ang ilang pagtulunan nga walay kasiguraduhan. Dapas bala ng programa nga ang paglaom. Pero maghimo ka pa sa maing buhat para mapalangit. Di nang imo paglaom. Di nang imo paglaom dira nga no nga maghimo ka pa sa maing buhat para mapalangit. Kung baga pa ang pamangkot, kabalo ka ba kung ano ang paglaom? Ang paglaom ni mana naa kay direksyon o kung destinasyon sa eternity. Amo nang imo paglaom kanang hope ba? Kabalo ka paglaom? O paniniwala mo. Pagsalig. O pagsalig. Ang trust nimo, ang imong confidence, imong assurance sa eternity. Nakabay assurance kung walay klaro imong direksyon? Walay. Ang ginatawag nga assurance nga kasiguraduhan, gagamit sa mga pamulong. Dito gyud ang imong direksyon o kung destinasyon. Amo na ikaw nga Kristohano nga nagato kay Jesus Christ, may destiny ka. Now, kaya ka na magin ang 1 Corinthians, bahin sa ginatawag nga speaking of tongues. Ang kalabanan mangod dire, ara sa ginatawag nga command ni Pablo nga mag-speaking of tongues. Pero hindi. Pagbadlong ni ang ginimo ni Pablo kay nag-aabuso ang mga Kristohanon sa Korinto sa paggamit sa speaking of tongues. Daw bisan sa pagkakaroon amo nang ginahimo sang mga grupo nga nag-speaking of tongues nga daw pang dani nga kumbaga pa malapit sila sa Dios kaya nag-speaking of tongues sila. Kuan daw mo daw extracurricular daw kuan ba? Daw extra tawhanon nga pamaagi. No. Amo nang gibadlong ni Pablo. Daw para sila malagi nakuon man nila nga nagipakig-istorya ko sa Dios ba kagabi na. Remember nga karon nga panahon since 96 AD kung dira ang ginatawag nga complete canon of scriptures. Buti nga nun sang complete canon of scriptures nga kung dira na sulat ang the book of Revelation, ang libro sang bugna,
Paguman sina, wala na direct revelation ngalin sa Dios. Wala. Kay kung may ara gyapon sang direct revelation sa mga panguna-una, ayaw na lang pagbasa sa imong Bible. Istorya ka na lang sa Dios. Kay mas patod pa. Absolute, perfect. Walay mali. Kay ang Dios mismo amo ang nagaistorya direct, diretso gid sa imo. No? Ano magamit ka pa sa Bible nga base magbalik ka pa sa pagbadbad dira? Hindi na nag-uusap na kayo. Oh, ato nga direct diretsohan. Oh. Babasa ka pa. Magbasa ka pa, mag-research ka pa, o damo ka pa proseso. At nga diretso na. Oh. Kay sang una, sang wala pa'y ginatawag nga Bible o kon kaning manuscript nga nakompleto, kay iba man kung magsaling ka nga Bible. Ang Bible compose siya sang 66 books. Isa lang sa kalibro pero 66 books siya. Amo na tawag nga Bible. Now, ining Bible karon sang una ginatawag na isang manuscript o kon scriptures. Ang bot pa sa bot nga ang sulat ni Moses nga 5 books kay Moses na naka-scroll na. Scroll pa na ang tawag. Nakalukot, hindi po lukot nga daw amo na oh. Amo na lukot no? Oh. Scroll, gamo gini siya na. Nan, kay naka-scroll na siya kay ngano? Kay may stick na dira. Nan. Tapos ang ginagamit nila parchment. Kung diri ka sa Old Testament, parchment. But sa kanang sang parchment kining panit sa mga baka, panit sang karniro. Oh, kung ano mga panit. Kag gina siya ma-preserve gid siya sa dugay kay ang preservation sina parchment. Or sa time na nga maglapit sa New Testament, ang ginagamit nila is papyrus. Papyrus. Ang papyrus, dahon na siya nga daw, ano gani na di sa ato na? Nandaon nahaw? Oh. Ambot, basta papyrus na dito mo. Wala siguro na dire. Pero daw anahaw o kung daw buri, nga ilan na siya nga, kung ako magdagway, kung daw na siya, ilan na laton. Bukbukon. Ano maglapad-lapad siya. Tapos isugpon nila na. Nan, sugpon. Kagtahion. Tuhugon. Pagtuhog sina, kung amo na iyang forma, nan, lukuton. Hindi pa mo sina kay mabali. Dire, lukuton na. Ha? O, pasundan nilang tahi. Kung nga amo ng tahi, o. Nan. Tapos, scroll na nila. Amo ng paggamit nila, daw silbi papel. Kang ilang gamit, daw stylus siguro ang ilang ginagamit sa pagsulat. Pero mas malig-on, dugay ma-preserve ang parchment. Kay panit siya mo. Parchment. Amo na ilang silbi mga papel. Papel sa una. So, din nakuha ko kung din banda na ta. Amot na kanto ta dira. Pero amo ng preservation. So sa ginatawag nga manuscript o kon scriptures. Ginatawag nga old manuscript o kon ginatawag nga mga original nga mga sinulat sa una. Kaysa atong karong ginatawag karon nga Biblia nga tawag nga papel na. No. Now, kung mabalik kita di sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, makita dira sa footnote, kung may ara ka sang Bible nga NIV, makita sa iyang footnote nga sa pagsaway ni Pablo sa nga paggamit nila sa speaking of tongues nga ginatawag nga pag-abuso, nga nagasiling si Pablo nga, pero kamo nagahandom gid kamo sa pag-speaking of tongues, nga sa mali na siya nga pamaagi. So gina-accuse niya ang mga tumulo sa Korinto sa mali nga paggamit sang speaking of tongues. Kay ano ang speaking of tongues? Sa 1 Corinthians 14:22, ina siya para sa mga hindi
tumuluo. Nganong mga speaking of tongues man ka? Nga may ara ko diri sang mas maayo pa kaysa speaking of tongues. Amot nga sa karon amo ginailang pangdani ang ginatawag nga speaking of tongues. Pero ang paggamit sa paguna-una dapat usisaon kung ano ang speaking of tongues. Now, hinumduman nato nga ang speaking of tongues nawala siya sang 70 AD. Siling ni Pablo sa 1 Corinthians 14:39. 1 Corinthians sa Ilonggo or Tagalog. 1 Corinthians 14:39. Kaya mga kapatid, baka naisin ninyong makapagpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Okay. Ang salita ng Diyos dira is prophecy, no? Butching anon. Inyo gid nga handuma ang propesiya. Kay para sa anong propesiya? Para sa mga magtotoo. Ang propesiya o kon sa pagpalig-on sa mga tumuluo. Pero hindi po ninyo isalikway ang speaking of tongues. Amo na sila sa 1 Corinthians 14. Kay nga aman. Oy nadula to dring gisulat ang ginkwanta. Karyo. Kay nga aman. Kay ang Corinthians 55 AD siya na sulat lalo pa ning 1 Corinthians 55 AD. So wala pa siya kaabot sa 70. Kay nadula ang speaking of tongues sang 70 AD. Amo na nga nagsiling ni Pablo nga pwede pagyapon ka mo maka speaking of tongues kay wala pa na disiplina sa Dios sa ginatawag nga ikalima nga pagdisiplina sa Dios sa mga Israelites sa 70 AD. So kung tanaw nimo sa Googles ang natabo sa 70 AD, isa na sa kay tabo nga nabungkag ang Israel sa ginatawag nga pulo nga diaspora. Nabungkag ang Israel hasta karon ara sila sa ikalima nga pagdisiplina sang Dios. Bungkag na sila katag magbalik na sila sa tribulasyon. Ginatawag nga riga diring tipuno na sila sa Dios. Pero hindi nga himuon sila robot nga birahon sila sa Dios nga magtipon, hindi. Kundi nga maka-decide na sila nga sila tanan magbalik sa Israel. Ilang pastor ko sabi may mga Israel nga halimbawa may Israel nga tumuluo. Kung mapatay na sila pastor di na malakat ilang Karon nga panahon, ang Israel karon kung magtuo kay Jesus Christ, mahimo siya nga Christian. Tapos kung mapatay siya, langit gid siya. langit mo siya. Langit siya. Pabilin sa Israel. No, hindi palangit gid siya. Kag sa kabugusan, ang tanan nga magtutuo karon nga magtuo kay Jesus Christ, puros tanan na sila mahimo nga Christian. Israel man siya o kon hintil. Kita hintil man ta. Kay sa mata sa Dios sa daan nga katipan, sa daan nga katipan, sa mata sa Dios duwa lang kaklase ang tao sa daan nga katipan. Kuan lang. Sa rasa, duwa ka klase. Israel kag hintil sa rasa. Pero kung magtotoo ka nga Israel, magtotoo ka nga Israel. Kag hindi magtotoo nga Israel. Kag sa hintil man, magtotoo nga hintil. Kag hindi magtotoo nga hintil sa daang katipan. Pero sa pagkakaron, sa mata sa Diyos, masiling mo nga tatlo ka klase. Hindi magtotoo nga Israel, kag hindi magtotoo nga hintil, kag mga Christians. Kay ang magtotoo nga Israel, kag magtotoo nga hintil, mahimo siya nga Christian. Amo na nga ang tanan karon nga magtotoo sa karong nga panahon, tanan nga magtotoo kay Jesus Christ, mahimo gyud nga Christian. Kag ang mga Israel nga hindi Christian, hindi na sila magtotoo. Kag ang mga hintil nga hindi Christian, hindi tumuluo.
So kung mapatay sila, impyerno. Ang mga guro ng Muslim, pastor, nga di sila mabatong tawon sila Christian, kaya wala sila nagtuo, guro na kay Jesus Christ, no? Tama na, oh. Wala sila nagtuo. Kaya nga, pagtanaw niya sa mga Ilonggo ni, mga Bisaya ni, kaya sabi niya, guro, siyempre, Jesus Christ, gituhan mga anak sa Diyos, ang mga guro na nga, mag-expression nila, iya sa mga Christian na. Minsan hindi na Christian, sago na lang Christian. Okay, hindi siya Muslim. Oh, pero amo na ang mali nga definition sang Christian sa aton. Kaya ang pamangkot na po na, kung lapado naton ang una-una, i-wide naton ang aton nga scope, ay ang area sa atong una-una, paano gali karon to mga Buddhist? Kaya hindi man sila Muslim. Wala sila gitawag nga Christian. Mga Shinto, nga mga religion. Kaya hindi man sila Muslim. Hindi man sila ginatawag nga Christian. Kaya sa aton diri, pag hindi ka Muslim, Christian ka. Oh, ano gali ka? Di ka Bisan hindi tumulo, Christian. bisan hindi tumulo Christian. Kag bisan pa, paano karon kung Buddhist ka? Gatuo ka kay Buddha. Tapos karon kay hindi man ka Muslim. Ano katawagon ka nga Christian nga bisag Buddhist ka? Okay, ang una-una, Ano mga Buddhist, pastor man? gatuo sila sa kay Buddha nga kumbaga pa Ano ila naman Dios. sila mga tribo nga mga tao? Kuan mga Chinese, Shinto, Japanese, ang mga sa mga African Indian, mga Hindus na Hinduism. Oh. Ang ilang pagtuluan sina ano may ano kakamot ba to ano na. Kadamo sang reliyon. Gi-download ko na pero gi-erase ko to kay ano nga pansinon ko man na. Pero kadamo kay isang reliyon sa isa lang ka punto. Nga sa pagpanghiwala sa pagtuluhan sa mga Christians bahin kan Jesus Christ. Amo lang ng punto. Nga hindi sila magtuo nga si Jesus amo ang pamaagi sang kaluwasan. Kaya ang meaning sang reliyon, kuan mo, ano ni kanang man's effort mo ng religion. Ginatawag na siya nga man's effort to gain the approval of God. Nga kumbaga pa mo ni paningkamot sang tawo sa pagtipon sang maayong buhat para aprobahan sa Dios nga luwas sila. So nagatipo na sila sang maayong buhat ang tawo, ang iyang pagkareliyoso nga sa pag-aprobar sa Dios nga ginuluwas ako kay damo ko maayong buhat, isa 100 na kabilog, 200 na nga good works para maluwas siya. Pinagay siyang maayong buhat. Bisan pila pa na kalibo nga good works nimo, hindi na makaluwas sa imo. Hindi sila magtuo kay Jesus Christ. Ang buhat nga makaluwas lang, ang buhat ni Jesus Christ. So, wala po nila natanaw kung ano ang butsinganon sa pagtuo. Kaya kung mahimo lang kada pulong sa Bible, may mga butsinganon na. Ang butsinganon sa pagtuo, ang imong pagsalik sa kamatuoran sa buhat sang isa kabutang, sang isa katawo. Amo nang pagtuo nimo. Ang butsinganon sa pagtuo, nagasalig ka sa kamatuoran kag sa iyang kamatuoran, veracity, kag sa iyang integridad. Dira ka nagasalig lang sa iya. Ang imong kinabuhi dira nakasalalay sa iya. So ang pagtuo nimo kay Jesus Christ, dito nakasalalay ang imong kaluwasan. Kay siya ang naghimo sang aton kaluwasan sa ano nga pamagi? Nga ginbayran niya ang aton mga sala. Kasi sa ilang guro pastor, ang maghimo sila maayong buhat. Ti basi nga amo na malipay ang Ginoo sila, ti basi amo na to ilang nga mapatay. Nga dawaton sa Dios ang ilang maayong buhat. Now, ari ay. May ara ba sang maayong buhat nga makapahamuot sa Dios? May ara ba sa maayong buhat? May ara ba ang tao sang hingpit nga maayong buhat? Perfect nga maayong buhat nga madawat sa Dios? Hindi kontento ang Ginoo mo kasagtong ilang ibuhat kung hindi sila pinaagi nga kay Jesus Christ Kay- buhat ila. Kay nga aman, kay ang buhat sang tao, bisang ginatawag pa na siya nga maayong buhat sa mata sa Dios. Kuana, human good, malaot na, hindi na madawat, hindi na siya perfect, hindi hingpit. Kay ang tao makasasala. Ang bunga sang sala,
Amo na nga ang natawag na siya nga proposition nga ang buhat lang ni Jesus Christ ang gindawat sa Dios nga amay. Kay nga kay ang buhat ni Jesus Christ perfect. Ngano nga perfect man? Hingpit. Kay wala si Jesus Christ sang daan nga kinaiya sang sala. Amo na nga atong kaluwasan nakasalalay gid sa kay Jesus Christ. Hindi nakasalalay sa aton nga pamaagi. Kay walay tawhanon nga maayong buhat nga madawat ang Dios nga amay. Para sa karon, sa daan nga katipan ginhatag sa Dios ang Mosaic Law. Ano po singanon sang Mosaic Law? Gipahimo na sa Dios sa isa ka sa piyak nga bahin no nga negative nga side. Ginpahimo na sa Dios ang Mosaic Law para tumanon sang tao nga kung matuman niya na ang Mosaic Law, hingpit siya sa tubangan sa Dios. Nahimo niya mo. Pero may tao lang nakahimo sang Mosaic Law. Wala. Kaya ano siling ni Pablo? Amo nang kuyo nga paklaro ni Pablo. Walay tao nga nakatuman sa Mosaic Law. Kay nga aman, kay ang Mosaic Law is holy. Ang tao is malaglagon. So hindi sa katuman sang kasuguan nga Mosaic Law, tungod kay ang tao makasasala kag ang Mosaic Law balaan. Ano po sa Mosaic Law, Pastor, sa aton? Ang kasuguan ni Moses. Ten Commandments. Isa na ang 10 Commandments. Kay Codex 1, Codex 2, Codex 3 na mo. Isa na ang 10 Commandments. Isa lang na siya sa ginatawag nga. Sila kayo sa Ten Commandments na. Kay nga kay ang tao, bisag ano kapag paningkamot niya nga tumanon ang kasuguan ni Moses, hindi siya katuman kay balaan. Kay balaan ang kasuguan sa Diyos. Halina sa Diyos mo. Kay ang tao, tungod sa iyang kalaglagan, tungod kay kalaglagan o kung pagka makasasala, hindi siya makatuman ang tao. Now, sa positibo nga pamagi ano man, ano bot sa ganon sang kasuguan ni Moses? Kaya ang tao hindi katuman, ginapadayag sa Diyos nga ikaw nga tao makasasala. Kaya hindi ka katuman gid sang kasuguan ni Moses bisag anuhon mo na. Ang tao karon nga panahon relax. Mas labaw pa ang tao sang una nga panahon nga matutom gid sila. Die hard na sila. Nga hindi gani sila katuman. Lalo pa karon ang tao nga relax. Bisan tao bright na gid siya nga ninakunan na nga o kung sa panguna-una lang ba kung paano kumbaga paano nimo basahon ang ilang pamaagi. Simple lang na kung ara ka nang gatinga sa imong kamatayon, magsiling ka lang ang Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Blasphemy o kung pag-BI-BI gihapon na sa kay Jesus Christ. Kaya nga naman, kay ginbayran na ni Jesus Christ ang tanan naton nga mga sala. Mga ipapasaylo. Ano nagikulangan ka sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala? Ano ang Diyos hindi sa perfect o ano man? Kailangan tawhanon Pastor na una nila nakasala sila sa Dios. Amo nang dili lang sa Ginoo pangayon ang sa ila sala para dawaton sila. Kay daw bright pa siya kaysa Diyos. Ay pagka amo na nga kinanglan sang tao ang manluluwas. So si Jesus Christ ang siya ang pamaagi sang aton nga kaluwasan. Si Jesus Christ. Amo gani nga ang Christian life is a life of thinking. Huna-huna gid. Tama gina. Sulat ta nagapractice ang emosyonal. Kaya ang emosyon wala na siya ga una-una. Amo na nga sa ginatawag nga pagtubo dira. Grow in grace and in the knowledge. Knowledge gid siya. Sanctify them in thy word. Thy word is truth. No? We must worship Him in spirit and in truth. Kamaturan gid. So, una-una, amo ng Kristohanon nga dapat nga sa pagkinabuhi. Now, sa isa kabot naman si ganon. Yung paday lang. Nga karon kay natawag nga validity
Ano lang, sundon tani. So si Pablo dire sa 1 Corinthians chapter 14, iyang ginakurikan ang ginahimo sa mga tumuloo diri sa Korinto sa paggamit sa pag-abuso nga paggamit sang speaking of tongues. Now, hindi po ganon nga kung may ara sang speaking of tongues, ginatawag ba nga mga reality mga hitabo. So kay may ara sang speaking of tongues nga ginahimo karon ang ginatawag nga mga Christians kuno, ginatawag nga so-called Christians. Kay gina-consider na sila gyapon nga Christians, pero ambot kung paano. Kay nakita karon nimo by experience sa ilaha, nagapadayag ba na nga dapat o kon valid nga may ara sang speaking of tongues? Tungod kay nakita nimo nga nag-speaking of tongues sila nga ginatawag nga Christians? Ano? Kung may pamatuod, gid. Kung may pamatuod sila, nag-speaking of tongues. Kay ginapamatuod nila nga nag-speaking of tongues sila. So, may ara gigali sa ginatawag nga speaking of tongues. Pero isa ka quote nga daw si Charles Lewis Schaeffer man nagsiling nga let not your experience interpret the Bible. Ayaw pamatud-i nga tama ang imong eksperyensya kaysa Bible. But rather let the Bible interpret your experience. Dapat ang Bible gid amo ang magbadbad sang imo nga o kung ang Bible gid amo ang magpamatuod kung tama ang imong eksperyensya. Halimbawa karon ng speaking of tongues. Kay isa ka example pud sina nga mga to is to believe no sa mga hitabo. Ako mabatian sa bisan pagani sa ginatawag nga mga Christian kuno siya. Halimbawa para sa kakuyang people ko ba sa una. Ko anyay kinapatay naman iya bana. Siling niya, nakita igid kuno iya bana mo. Kundi napatay na, tapos humana, nalubong. Nakita niya gid kuno iya bana, nagpungko sa katri. Hindi, kita niya gid kuno. Siyempre, nangamoy pa daw kandila, ana. Kag, kwan pod, na ba experience na mo. Kag may iban pod, nga halimbawa, katoliko siya, nga nagakonpon nga, nakita niya ang iyang nga parinti dito, nga bot siya nun, nga ang tao mapatay, ang iyang kalag nagapabilin pa sa ibabaw sa kalibutan. Experience nila na. Now, ano kon karon sa Bible? It is appointed, kwan daw, kanang dingani na siya sa Hebrew. Bebe. It is appointed for a man once to die, after death, judgment. Daw, wala ko na natanda na. Ay, 9:27. Hebrews 9:27. Sige daw, 9:27. Hebrehanon. Sige daw. Ang tawo kaisa gid lang mapatay kag pagkatapos hukman na siya sang Dios. Okay? Kaisa lang magpatay. Pagkatapos nga mapatay siya, hukman dayon. Sa aton pa kung tumulo ka ni Jesus Christ, nga siya Dios, palangit ka. Kag kundi tumulo ni Jesus Christ, pa impierno, tapos. Di, ang kalag niya magpabilin pa di sa ibabaw sa kalibutan? Hindi. Kanon kayang iban makita man daw nila. Matuod na. Be. Nakasalalay man di mo pagtuo. Muna ako nga hindi na ako palipatan sa una ng mga kinugali din nanay basa sa mga side ni tatay man. Pag-kalag-kalag gani na magluto na sila ng mga pagkaon ihalad sa altar. Kay tanan nga pagkaon dira kay hindi na tandugon kay mga
mga kalag kuno nila to nga mga bata o pariti o natin tatay nila magbalik daw ni magkaon daw sila. Hindi na. Kay paghukom dayon mo. Oo. Kung ang destinasyon sa paghukom niya palangit, kay tumulo siya, dito na siya. Kung kung ang destinasyon niya kay hindi sa tumulo, impierno, dito na. Di karon kay miara sa mga experience, mga istorya, mga amo na. Din ang matuod ang Bible o kana siya. Amo na nga dira nakasalalay imong pagtuo kung din ka magupot. Now, karon kinakita man nila. Kay pabatud-an na nila mo kinakita gid. Ano to ilang nakita? Deception to, kanang paglinlang to, panikas to. Kay kato siya mga demons to. Kay matuod gid ang Bible. Isa lang po sa isa pastor nga kita. Wala man si mag-witness na iba nga kita. Bisan pa kay iban nagapamatuod man na. Pero iya na sila experience ya. Sa aton pa, kung tanaw nimo maglaro ang demons, kung wala kay pagtulunan, dira ka niya linlangon. Kung paano ka magupot sang kamaturan sa pulong sa Dios. Kay ano to gani nga mga grupo nga nagasalik nga bunsi kano nagatabog pud sila sa mga demonyo. Do mga kwan ba to ni Shiva na gatabog pud daw kuno sila sang demonyo. Pagkatapos nagapang-ayo pud sila sa mga masakiton. Pero ano ko ni Jesus Christ? Hindi ta kamo kilala. Si Pablo kilala ko, pero ay siling gali sang kwan sang demons. Hindi ko kamo kilala. Pero si Pablo kilala ko. Pero para sila nagakwa na nagatabog sa demonyo kang nagahimo sa mga milagro. Pero ang ilang paghimo hindi sa Dios nga pamagi. Kaya ang Pablo ya ara sa Dios gi nga pamagi nga sa eksakto. So sa to pa ang kay Pablo ya nga mga binuhatan biblikal. Ara gid sa kamaturan. Pero katong nagabuhat nga masiling mo nga milagro kunuhay, hindi siya biblikal. Paglinlang to nga abi nimo iya sa Dios, pero hindi gali. So ambot na akong singanon diri nga kung ano imong ginatuan sa Bible, hupti na. Kaya mo nang matuod Hindi na sing madala pa to sa ilang nga mga experience pras ko na sa una. May ara isa ka nga napatay daw siya, nagpalangit. Karong ipabalik sa San Dios, nabuhi siya. Ano ba siya ganon? Nagapamatuod nga panglangit nun gali siya? Hindi Kung di siya magtotoo ni Jesus Christ, impyerno gid siya. Pero kung magtotoo siya na, amo na, palangit siya. Kaya ano to iyang mga tawag experience nga siling abi ko na sa piyak nga kinabuhi. Nga masiling tayo, hindi matuod. Ginapakita ilan to nga langit nun gid siya. Pero hindi gali. Hindi. Pas mo na ang isa pod nga ginasiling pras di karon sa Hebrews 9:14. Hebrews 9:14. Karon kung ina gani makalimpyo, mas labi na gid nga makalimpyo ang dugo ni Kristo kay paagi sa Espiritu Santo nga wala sing katapusan. Ginhalad ni Kristo sa Dios ang iya kaugalingon bilang halad nga wala gid sing diferensya sa panulok sa Dios. Ang iya dugo amo ang nagalimpyo sa aton tagipusoon kag hunahuna agud kalikdan ta ang mga butang nga wala sing pulos nga aton ginahimo kag alagaran ta na ang Dios nga buhi. Ang kanada no ang lisod no kay may magkwan. Ang lisod lang dira kay ang pamangkot amo ni diin ginhalad ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi. Kay sino niya ginhalad? Sa Dios nga Amay. Kay mi ara bangkod pagtulunan sini. Iyan ni Origen kag ni Gregory og ni isa nga ginhalad ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi nga sa pagbayad sa aton mga sala dito kay Satanas. Dili ginhalad ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi nga wala sang dagta sang sala nga amo sa pagbayad sa aton mga sala dito sa Dios nga Amay. Amo nang pagsumpaki
Kay ang logic sinamo ni, kung si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala para sa atong kaluwasan, dito kay Satanas, dawato ni Satanas na, kadlaw ka ho. Oo. Uy, kay gusto ni Satanas nga ang mga tao hindi maluwas mo. Ang sa Dios siya gusto niya ang tanan maluwas. Kag sa Bible manggid, naghalad si Jesus Christ sa pagbayad sa aton mga sala o kung sa iyang kinabuhi sa Dios nga amay. Dito siya nagbayad. Amo na nga ang tanan nga magtuo sa kay Jesus Christ. Ginadawat sa Dios nga amay. Kaya dito si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala sa Dios nga amay. Amo nang importante sang pagtuluan. Okay. So, ang relasyon sang agihan ta lang ni. Kaya pras nang speaking of tongues mga sistema nga ginapaanggid God nga ang isa ka tawo kung magitara tapos may nagkanta, ano bot sing ganon? Nagkanta siya tungod kay may nagagitara? Ha? Ano gali sa piyak nga bahin? Hindi ba siya makakanta kung wala gitara? Ha? Kay mao ni. Kung magsulod o kung mapun-an siya sang bala nga espiritu, kinanglanggid bala mag-speaking of tongues siya? Kung walay pagpuno sang bala nga espiritu, dili siya mag-speaking of tongues? Amo na nga mga panguna-una ba? Dumduman ko na sa una kay Jim ba. Panguwaling niya na. Kung napunaw daw sila sang Bala nga espiritu? Kung daw kalayo daw kunong tapos nagkapanghambal daw sila sa nga mga lingwahe. Wala niya naintindihan? Amo nang wala naging tudlo niya sa amon, dumduman ko ng tudlo niya na ba. Ay, kanang parinti nyo? Oo. James Malinaw. Oo, ganyan. Oh. Wala ka kay ginari ko na. Wala. Amo nang lisod. Bala mo sa una siya na sang dito kami sa Kidapawan. Naka-intra kami sa isa ka seminar o conference ng mga charismatic. Karon pagsiling sang MC dito, sang isa ka pastor nga nagpray itong pastor, paguman niya pray manawon ta siya. Karon kay may nagtawag dito nga Silvi speaking of tongues, pero Ilonggo ang paghambal niya. Abi mo daw Diyos siya nga. Mga anak ko ngano nga nagapiyong siya mo. Ngano nga nag-away-away ka mo. Amo na grabe gid. Kita ko na parinti mo nga gatan-aw sa tutok amo na. Wala man ko nagpiyong. Matamang ko. Sus daw nami kuhaan sang kamatis kagabuyon. Pak ayaw tuod dira. Wala tudlo sa una siguro. Speaking tongues niya tudlo ni Pastor James lain man ni Pastor Bay. Hindi wala speak. Wala speaking of tongues karon. Kay pamangkuton nimo anong tinutuyo sang speaking of tongues? Para na isa sa mga hindi tumuluo nga mga Israelites. Kag sa pagkakaron, ang mga Israelites karon ginuntat sa Dios iyang programa sa Israelites sang 70 AD. Kay ngano? Kay wala gid sila nagtuo nga si Jesus ilang Misayas. So ginundang na sa Dios. Ang nahabilin nga programa sa Dios sa Israel amo na ang 7 ka tuig. So kung ato na sa isulat amo ning gawas Pentecost. Jesus Christ ang bayad sa ato mga sala. Pentecost na siya. 30 AD. 30 anyo. Naundang siya sang 70 AD. Karon pag-undang sang 70 AD, nagpadayon ang aton pagkakristohanon diri. So ang tanan nga magtuo pag human sa 70 AD nga mga Israel, mahimo nga Christian. Kag diri kita. Now, mahuman na siya ang Christianity sa rapture. Mahuman. Ang programa sa Diyos sa Daniel chapter 9 magpadayon sa tribulasyon
human sa rapture. Amo na nga nabilin diri nga programa sa Dios sa Israel, 7 ka tuig. Kag paguman sa 7 ka tuig, amo ang second coming ni Jesus Christ. So diri magpadayon ang programa sa Dios sa Israel. Sa karon wala. Sa tribulasyon kay 7 na lang ka tuig ang nahabilin. Na kung magtuon kita sang Daniel chapter 9 nga programa sa Dios sa Israel. Amo nang Israel karon mga unbelievers na sila. Pero sa gihapon ang protection sa Dios ara sa ila. Sa ano nga buting ganon? Tungod sa promesa sa Dios sa kay Abraham. Mawala lang ang tanan nga rasa sa ibabaw sa kalibutan. Ang Israel hindi mapabiling gina hanggang sa pinakahuling patak ng dugo. Kay ngano man kung mahurot ang Israel, ang Dios hindi na Dios. Butigon kag hindi na sa Dios kay hindi niya mahuptan ang iyang kasugtanan sa kay Abraham. Amo na nga si Satanas hindi gid sa kaikyas sa paghukom sa Dios sa iya. Kay ang Dios gid siya. Kag hindi sa kaikyas. Amo na nga kung sa issue sang COVID-19, kining vaccine sa COVID-19 nga kumiara na siya sa mga electronics nga may mga 666, wala na sang gahom sa imong pagkakristohanon. Wala. Bisan punan ka pa sang 666, hindi ka maagaw ni Satanas sa kamot sa Dios. Ang unang kadlawas nanay sa una kay hindi daw sa pamimro sa senior citizen kay iya daw ka 666 iyaw. Kung kay nakasamimbro na sa kanang gadawat sa pension na baw. Sa niya mga galit karon hindi na ginapaaw na ako kung hindi ka mapabaksin hindi ka kadawat sa mga pension. Nagpabaksin siya? Hindi daw sa mapabaksin. Sa makahan. No. Amo na siya amo. Nakasalalay ang imong pagtuo mo sa imong mga ang imong pagtuo ba? Nakasalalay na dra kung di ka nagasalig. Ako bisan punan pa nila ko sa baksin niya. Hindi nila ko maagaw sa kamot sa Dios, sa pagkaanak sa Dios, hindi. Kag isa man, hindi na sa matuod. Kay nga ang 666 diri na sa tribulasyon. Rapture na kita. Wala na kita diri. So kung ano man ang 666 sa karong nga panahon nga kuon nanda may ara, hindi na matuod. So ano karon ang pagtan-aw sa mga demons o kun ni Satanas sa mga tao nga nagatuo nga ang 666 karon, wala na sila pagtulunan. Kay kay si Obama ano kuno to na mga ano, wala na sila sang pagtulunan nga bahin sa Biblia nga eksakto. Wala. Halimbawa karon, isa po kapag pagdagway sa mga tumulo mga Christians daw karon. Paras karon kay Satanas, anong pagdagway sang mga Kristohanon sa kadamuan ng mga Kristohanon? Anong pagdagway nila kay Satanas? May sungay, pula ang mata, may ikob, may bangkil, balahibon, itom, gasiga ang mata, tapos may ara sang pork nga hindi nang do tinido nga dagko. Hindi. Si Satanas brain and beauty na siya. Chirub, duang pakpak sa iyang pagkangil. Amo na siya nga naga-disguise siya nga siya kanang angel of light. Anghel daw siya sang kasanag. Pag hindi mo siya ma-describe sa iyang pagka-totoo, na-deceive ka. Amo na nga, lalo pa sa mga babae, siyempre, lalaki si Satanas, Chirob. Ayaw kumpiyansa kung gwapong katapan mo, base siya. May pa kung pangit. No, hindi. Brain and beauty na siya. Dira nakasalalay kung paano ko magupot sa pagtulunan. Paano mo kung ang pulong sa Diyos, paano mo mapadayag ang kamatuoran. Pamatod Tidak nakasalalay ang imong pagtuo. Amo na nga the truth shall set you free. Amo nang eksakto.
Ay, pinakagwapo. Adonis ang dating, no? Adonis. Brain and beauty. So, amo ning mga hitabo. Greek Pimplimi, Acts chapter 2, amo lang daw kuno na pagkatapos katong sa sa Corinthians, you know, nga kuon nga naga-speaking of tongues sila, hindi nahibalaan sang speaker ang iyahang kwan, ang iyang ang iyang lingwahe, anyet nahibalaan sa Dios. Paano sa ma-equip sina, no? So amo ni natawag nga mga cause and effect, no? Nga mga hitabo nga tungod kinapunan sila sa bala nga espiritu, so mag-speaking of tongues sila. Remember nga sa Ephesians chapter 5 verse 18, command na siya nga mag-fill ka by the Holy Spirit. Command. Samantala sa the book of Luke kag Acts, dili siya command. Kay pagpuno sa ila sang bala nga espiritu, mag-speaking of tongues dayon siya. Pero sa atong pagkakristohanon, no, mando nga dapat mapuno ka sang balaan nga espiritu, pero di ka mag-speaking of tongues. Walay ginatawag nga speaking of tongues. Sa kay Pablo sa mga pamagi sa ginatawag nga pagkakristohanon. Okay. So, sus kada pa diri. Pero mag-shift na ta sa atong pagtulo na sa sunod. Kay siling ya example diri nga kung wala ka nag-speaking of tongues, hindi ka na napuy-an sang balaang nga espiritu, no, hindi. Kay pagbilib mo pa lang kay Jesus Christ, nagpuyo na ang balaang nga espiritu sa imo permanente na, no? Amo nang hindi sa magalin kag isa man, kung hindi ka mag-speaking of tongues, hindi ka luwas, no? Hindi. How comes nga paano may tabo nga kung napuy-an ka na sang Holy Spirit, paano ka makasiling nga come Holy Spirit come? Kay ara na siya sa imo. Kung ara ng Holy Spirit nga sealed by God the Holy Spirit ka na, makasiling ka pa ba nga come Holy Spirit come? Ara na siya sa imo. Your body is the temple of the living God, sang Holy Spirit. Amo nang hindi ka nakasiling nga come Holy Spirit come, kay silyado ka na sang Holy Spirit. So ang ginakunanda kay kundi kuno ka mag-speaking of tongues, hindi ka saved. So ang speaking of tongues gali amo na makapa-save? No, dili. So dili na siya mao ang ginatawag nga cause and effect, no. Kay sa pagtumo pa lang kay Jesus Christ, silyado ka na sang Holy Spirit. Butsi nga nga silyado ka sang Holy Spirit, nga panag-iya ka na sang Dios. Ownership, safe delivery, security, assurance. So mo nang speaking of tongues sa sopar nga atong ginatunan. Hindi tungod kay gina-experiensyahan nila, so amo nang matuod, no, hindi. Biblia gid ang dapat nimo basyan sa iyang pagka matuod. Kay hindi tanan nga mahitabo eksakto na siya. Or else, may ara gid sang ginatawag nga deception. Okay. Tinuod nga real, yes, pero sa Bible, no, hindi. Sige. Sa atong karong pag-close, mag-pray ta. Pasalamat sa Ginoo. Kay sunod makato na punta sa sunod nga topiko kung anong angay nga pagtulunan. Sige, mag-pray ta. Simo blang amay, salamat kayo sa mga higayon nga ginatag nimo samon para gid sa among kayuan nga sa pagtuon Ginoo kung ano angay namon nga tun-an nga makatag sing kapag-unan para sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Ganun salamat gid sa teaching ministry kag kompromiso ng Holy Spirit bisan Ginoo sa mga pag-intindi sa espirituhano nga mga butang na sa imong grasya sa imong pamagi. Gani sa imong ginapasalamatan tanan pinagis kalan Jesus Christ. Amen.